Larry Muyang, nagsalita na tungkol sa lahat naman nangyari recently na siyang dahilan kaya nag-post siya nito. Ayon sa kanya, wala na raw siya pakialam sa sasabihin ng iba dahil hindi naman daw sila ang bumubuhay sa pamilya niya. Ang sagot naman ng Phoenix, kapag may ginawa ka na paglabag sa PBA at sa mismong mother team, may pananagutan ka pa din. Akala ko ba tapos na to? Pero dahil sa post ni Larry Muyang, umapoy ulit ang issue na to. Paano kaya ito matatapos? Kevin Gambao, big history na ba para sa lahat ng mga Pilipino dahil si KQ ay magsisimula na mag-training sa US para sa big shot sa NBA Summer League. Kampante naman si KQ na makakamit na niya ang mga pangarap niya dahil sa kung paano siya nakapaglaro sa KBL at impressive nga naman ang performance niya doon. Ang tanong, sapat na ba ito? Tara, pag-usapan agad natin. Dumagdag pa sa issue ang latest post ni Larry Muyang na sumasalamin sa lahat ng mga nangyari sa kanya recently. Ang sabi kasi niya, wala raw siyang pakialam sa lahat ng sinasabi ng iba. Hindi naman daw sila ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Klarong-klaro na mukhang Phoenix nga ang pinapatamaan niya. Una sa lahat, wala namang may naninira sa kanya. Tsaka ang sinasabi ng iba ay galing lang din sa mother team niya na Phoenix. Sabi ng Phoenix, tinakasan daw niya ang kontrata niya sa Phoenix which is may karampatang parusa at hindi paninira yon. Pangalawa, ang Phoenix ay may karapatan na magalit sa kanya dahil siya ay naka-under contract pa habang naglalaro sa MPBL. Ang tawag doon, breaching of contract, diba? Pangatlo, kahit sabihin natin na walang pakialam ang Phoenix, pero ang PBA mismo umaaksyon dahil siya ay lumabag sa uniform players contract. Kung si Larry Muyang ay may napupuso ang team sa MPBL na sa tingin niya mas malaki ang sahod, pwede naman niyang kausapin ng maayos ang Phoenix para sabihin na aalis na siya nang sa gayon i-release na siya at ang Phoenix wala nang hahabulin sa kanya kasi nagpaalam naman siya ng maayos. Sabi niya may pamilya daw siyang binubuhay at sa bagay na yan, again, iniintindi natin ang sitwasyon niya na siguro kaya siya umalis bunga ng matinding pangangailangan. Kung meron namang mas malaki na offer na sa tingin niya mas makakapag-provide, wala namang problema ang Phoenix dyan. Ang kinagagalit ng Phoenix, bakit sila pa daw ang sinisisi ni Muyang? Ganong binigay naman daw nila lahat kay Muyang. Kahit nga daw 3 to 4 games na hindi siya nakapaglaro, binigay pa rin nila yung support mula sa Phoenix. Tungkol naman dito sa support na sinasabi, siguro nga maliit lang talaga magpasahod ang Phoenix at siguro hindi na satisfy si Muyang sa mabigay nila. Paano naman sila magbibigay ng malaki? Para sa kanila, average player lang si Muyang. Sa PBA, ibang sahod ng mga star players kumpara sa mga average type players, lalo na kung seldom used. At dahil nga sa ginawa niya, indefinite ban ang kinakaharap niya. At sa bagay na yan, hindi rin siya umapila sa PBA kaya wala na rin silang magagawa. In fairness naman kay Muyang, may talento talaga siya at naniniwala ako na pang PBA ang talent na yan. Para siyang si Bo Belga ang galawan. Ito lang masasabi natin, kung galit siya sa Phoenix at sa ibang tao, tingnan muna niya kung anong una niyang ginawa bago nangyari to kasi dun yun nagsimula sa breaching of contract tapos ginatungan pa niya ng cryptic post. May malaking offer sa MPBL. Sayang pa rin ang PBA stint niya kasi kung mag-unfold din ng offers ng MPBL teams, wala na siyang mapupunta ang iba. Sinarado na dahil sa ginawa niya. Ganun lang kasimple. Kevin Gambao nagsimula na mag-ensayo para sa kanyang big shot sa NBA Summer League. Bali sinimula ng KQ ang kanyang journey sa NBA at sa pamamagitan ng training na to, gaya ni Kai Soto, dadaan din si KQ sa isang matinding challenges at extreme exercises para maging physically fit at mas maging handa para sa kanyang biggest dream na pangarap din ng mga Pinoy. Nagkaroon kasi si KQ ng confidence nung naging maganda ang kanyang KBL stint. Alam nyo ba na nagkaka-average lang naman siya doon ng 16 points per game? Grabe, parang yan na atang isa sa pinakamataas na marka na nakuha ng isang Asian import kung di ako nagkakamali. Sobrang athletic niya sa KBL, sobrang shooter, sobrang smooth ng plays niya, super solid na kanyang debut game at consistent pa ang mga performances niya. Lubhang nagustuhan talaga siya ng Sono Sky Gunners. Maaga pa para sabihin na pang NBA na siya pero susubaybayan natin ang training ni KQ hanggang sa pagpapadraft niya. At sana nga kahit undersized siya, matanggap pa rin siya sa biggest stage ng basketball at makuha niya ang unang karangalan na magiging history sa Philippine basketball community.